Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Marcos Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 31. Ito ang sinasabi. Nang papaalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. Ang lalaki ay lumuhod sa harapan niya at tinanong siya, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa kasinungalingan. Huwag kang madaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking sinusunod mula sa aking kabataan." Tiningnan siya ni Jesus at inibig niya. Sinabi niya sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik. Ibigay mo ang salapi sa mga dukha at magkakaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin." Ang lalaki ay nalungkot sa salitang ito at siya ay umalis na namimighati sapagkat marami siyang pag-aari. Sa pagtingin sa palibot, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga mayroong kayamanan ang pumasok sa paghahari ng Diyos." Namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Muling sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mga anak, napakahirap makapasok sa paghahari ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Manilipang dumaan ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa paghahari ng Diyos." Sila ay lubhang nanggilalas at nagtanungan sa isa't isa, "Sino kaya ang maaaring maligtas?" Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Ang mga ito ay hindi maaaring magawa ng mga tao, subalit hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay maaaring magawa ng Diyos." Pagkatapos, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo." Sumagot si Jesus at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o asawang babae o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Ang sinumang nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ngayon sa panahong ito ng tig-iisang daang dami ng gayon. Tatanggap siya ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at babae, mga ina, mga anak at mga lupain. Tatanggapin niya ang mga ito na may pag-uusig, ngunit sa darating na kapanahunan,
siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Subalit, maraming nauna na mahuhuli, gayon din ang nahuhuli ay mauuna. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, at pagalingin mo sila. Aming nilalapit ang aming mga kapatid na mga drivers na naghanap buhay sa mga lansangan, na sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Panginoong Hesus, amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga bansang may kaguluhan, may giyera, katulad ng Lebanon at Israel, Panginoon, na patuloy na nagkakaroon ng sigalot. Marami pong mga inosenteng mga bata, mga matatanda ang nadamay, Panginoon. Lord, proteksyonan mo ang mga anak mo. Gayon din po sa lugar ng Russia at Ukraine, Panginoon, na may kaguluhan. Lord, ingatan mo ang mga inosenteng bata at mga matatanda. Proteksyonan mo po sila, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siya maghari sa mga lugar na ito upang ito ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. May pag-iibigan sa isa't isa. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo po sila at ingatan mo sila sa buong panahon ng kanilang buhay, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po, Diyos, ang mga nagsiselebrate ng wedding anniversary, patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at ikaw ang maghari sa kanilang tahanan, Panginoon, upang ang kapayapaan at pag-iibigan ay patuloy na maghahari, Panginoon. Panginoon Hesus, dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kapatid namin na patuloy na naghahanda na papasok sa kanya-kanyang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, lalong-lalo na sa mga nagmumotor, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Kayo din po, Diyos, sa mga kapatid naming mga estudyante, mga guro, mga administrador, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, gabayan, at patuloy mo silang bigyan ng kapayapaan ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga puso. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mo bang ipamigay ang lahat ng iyong ari-arian kapalit ng buhay na walang hanggan? Madaling sabihin, mga kapatid, na mahal natin ang Panginoong Diyos dahil sumusunod tayo
sa lahat ng kanyang mga kautusan. Subalit ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi magiging makatotohanan kung hindi rin natin kayang ibigin ang ating kapwa at pagkalooban ng ating mga biyaya at yaman. Sa mabuting balita ni Marcos, patakbong lumapit kay Jesus ang isang lalaki. Lumuhod siya at nagtanong kung ano ba ang dapat niyang gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Sumagot siya ng Panginoon na upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan ay kailangan niyang sundin ang mga utos. Gaya ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mandaraya, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong mga magulang. Sumagot ang nasabing lalaki na mula pa lang sa pagkabata niya ay tinutupad na niya ang lahat ng mga ito, ayon sa Marcos 10:20. Gayunman, winika ng Panginoon na isang bagay na lamang ang kulang. Isang bagay na lang ang kulang sa kanya. At kailangan niyang gawin. At ito ay ang ipagbili ng lalaki ang lahat ng kaniyang ari-arian at ipamigay niya sa mga mahihirap ang ipinagbintahan. Dito ay natatamo niya ang buhay na walang hanggan. Subalit mga kapatid, nanlumo ang lalaki na marinig niya na winika ni Jesus. Malungkot na umalis ang lalaki dahil hindi niya kayang gawin ang ipagbili at ipamigay ang kaniyang kayamanan. Ipinapakita lamang sa kwento ng ating pagbasa na hindi kayang bitawan at ibahagi ng lalaki ang kaniyang mga ari-arian alang-alang sa kaniyang kapwa na nangangailangan ng tulong. Hindi naman literal na kailangang ibenta ng lalaki ang lahat ng kanyang kayamanan hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hindi literal mga kapatid. Ang nais lamang ipakahulugan ni Jesus ay ibahagi ng lalaki sa kanyang kapwa na salat sa buhay ang anumang biyaya na natanggap niya mula sa Panginoong Diyos. Hindi niya dapat suluhin ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sapagkat ito ay ipinagkatiwala lamang sa Kanya. Gayon din sa ating buhay mga kapatid. Hindi dapat natin suluhin ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin dahil ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya obligasyon din natin na ibahagi ito sa mga ibang tao na salat sa kaginhawaan sa buhay. Hindi maaring ikatuwiran ng lalaki na porket sinusunod niya ang lahat ng utos ng Diyos ay sapat na ito para makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Hindi sapat sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang pagiging masunurin sa lahat ng kanyang mga utos. Dahil kung ang pagiging masunurin natin ay wala namang kalakip na pag-ibig sa ating kapwa, wala rin itong halaga. Maaaring mabait nga tayo sa paningin ng ibang tao dahil malimit tayong magdasal, magsimba at namamanata, namamanata.
Subalit ang lahat ng ito ay mawawala ng katuturan kung wala rin tayong ginagawa para makatulong sa mga taong nangangailangan. Oo, ngayon, lalo ngayon panahong ito na mag-i-election, maraming mga taong tumutulong sa ating kapwa, nagbibigay ng ayuda. Bakit? Dahil kailangan nila ang kanilang mga boto. Di ba? Namimigay ng pera. Pero wala namang pag-ibig sa kanilang kapwa. Dahil meron silang personal interest upang bakit sila namimigay. Kaya mga kapatid, tingnan natin ng mabuti kung sino sa ating mga kaibigan o kapwa natin, mga kapatid, na nagbibigay, tumutulong, na mayroong puso sa kanilang kapwa, sa kanilang mga kapatid. Mga kapatid, hinamon tayo ng Ebanghelyo, lalo na sa panahon ng kahirapan, na kung kaya ba nating ibahagi ang ating kayamanan para sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway maging hamon po ito bawat isa sa amin na kami ay tumulong sa aming kapwa. Hindi naman literal na sinasabi mo, Panginoon, na ibenta naman ang lahat ng aming kayamanan, kundi ibahagi lang ang kabahagi, Panginoon, na ang aming kayamanan o pag-itulong sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy na tumutulong at walang anumang ine-expect na kabayaran o ibalik, Panginoon. Kung hindi, sila ay tumutulong para sa kanilang mga kapwa, Panginoon, na nangangailangan sa lahat ng pangangailangan sa buhay. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at ibigay mo sa kanila ang kagandahan ng iyong pag-ibig, ang kalakasan, pag-iingat sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyong lahat. Amen. Amen.